Ani kita karon sa Valentin Farm Resort sa Barangay Pulog sa lungsod sa Consolacion aron hinabion ang usa sa mga magdasig kanato para i-secure ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Usa siya sa Rookie High Flyers Club, Early National Achievers Qualifier, Senior Achiever Contender, Club 1 Millionaire Qualifier, Top 1 Branch Protector. Ato na siyang hinabion karong adlaw. Ug karon ato nang tawagon ang atong guest sa episode 8 sa Pakighinabi sa Ang Bisaya TV. Let me welcome Mr. Philip Lim. Hello sir, may hapon. Hi sir, may hapon and welcome sa Pakighinabi sa Ang Bisaya TV and daghang salamat sa pag-uyon nga usa mahimo kang guest sa episode 8 sa Pakighinabi. Salamat po sa opportunity sir sa pag-invite nako diri mo kuan ka nako. Take time nga imo ko ma-interview karong adlaw. Again, atong ganiha sa introduction nga si Sir Philip, usa day siya sa magdasig kanato para i-secure ang atong tagsa-tagsa kinabuhi, especially sa pagkuha og insurance. So, usa day siya sa Rookie Flyers, High Flyers Club, Early National Achievers Qualifier, Senior Achiever Contender, Club 1 Millionaire Qualifier o Top 1 Branch Protector. Mao kana si Mr. Philip Lim. So, karon Sir Philip, unsay kasagaran sa imong friends tawag nimo? Tawag nako isang Philip. Nako angga pero dili kay siya common nga gitanaw sa ko is Popo. Pero Popo. Philip gud ang lang usual nako tawag. Okay. So, alang sa kasayuran sa tanan, kinsa man jud si Sir Philip? Si Philip day kay kuan ko kanang actually mawawon jud ko nga ako dili kay ko into kanang inani, so ako lang gi take courage nga akong expose akong self sa mga tao para makailapod ang mga tao kung kinsa ko, unsa ko ang purpose sa life nya. Kuan po day ko nag-take up ko og 4-year course nga BA Sociology sa San Carlos. Akong mama is an accountant, akong papa kay engineer. Nya nakoy manghod nga nag-eskwela pa sad karon architecture siya. Okay. So isip estudyante sa sociology, unsa ba kalisod, especially nga nag-school ka og San Carlos, unsa ka pressure ang mahimong estudyante sa San Carlos ilabi na sa imong kurso nga gi-take up? Ang kalisod siguro no kay ako na lang guro siya gi-take as kanang opportunity sad nga para pod ma-better ko, especially sa ako ang kuan sa ako ang life kay I know tanan man sad course nga lisod man sad tanan. So akong gibuhat is kanang maninguha lang jud ko nga muhuman ko kay para sa akong future, sa akong better opportunities pod sa akong pagtapanarbaho. Bitaw. Ang course nga sociology or sa San Carlos na ba sila yung mga grado nga gipangayo i-catch up or something, di ba na may kasagaran dapat i-maintain mo? So far sa among courses dili kay strict, not like other courses, dili ra mi mo maintain og grado nga sakto ra gud 3 kapyot. Basta pasar lang. So, basta pasar lang. So mao na siya, wala ra siya maintaining grade. So far kumusta man nato mga grade sa pag-eskwela nato sa San Carlos starting from first year until fourth year? Consistent ra jud ako mga grades, dili sa ingon dako igor agad ka nang kuan ba kana satisfactory ra sad gyud kay mura man sa gid akong goal no, wala ra kay ko mag-goal sad ma-honor or unsa. Ako lang is kanang mahuman lang jud ko kung goal jud. Okay. Alang sa kasayuran sa tanan, so isip estudyante sa San Carlos, naglisod ba ka og sulod sa San Carlos or gi-required ba jud nga mga kwartahan ang mo kuan mo eskwela din handapita? Not actually, not like most other schools gyud nga dali ra siya ma-enroll. Importante man sad no nga ang ato ang gi-take up ka course kay naman sa specific pod nga tuition fees. Why not kung makaya pod sa parents nga mapa-enroll nila ilang kids sa usa ka prestigious na school. So why not nga kuan nag-unang school, especially San Carlos. Unsay nakadesisyon nimo nga imong kurso sociology man?
Kani interesting kay ni kay not actually dili jud ni mawa ko ang course in mind. Dagan ko mga courses before nga ako ang gikuanan ginunaan pero mao na lang ni ang nakakuan sa kong mind kay tungod nindot siya kay broad ang iyang kuan ba ang iyang field. So baka enjoy ko nga to meet new perspectives sa ka lugar, magkuan mi research nga aning lugar, mao ni ilahang kuan, mao ni ilahang environment. So mao to siya. Enjoy ra ko nga kuan lang siya at the same time nga fulfilling sa dindot ng course. So isip usa ka estudyante sa sociology sa San Carlos, wala ba ka naglisod sa imuhang sa nagkadako ang imong year level? Actually, nagkasayon na nun siya nga as the years nga nagkadugay kay tungod nagkagamay na pud imong units, imong subjects. So enjoy ra ka, wala ra dili ra sa lisod kay di man siya pareha sa uban courses nga need jud ka nang mag-exami. Ang amo man sa good amo man jud midterm ug amo ang finals kay mura na mig reporting. Kung naama mi certain subjects nga amo ang i-tackle then mo report kami all about ana. So alright, dili pod siya kanang kuan, lindot lang siya kay ang imo ran siyang nabaw-an sa usa ka kuan subject. Kaning kurso nga sociology asa man gyud siya nasakop, di ba, na may education? Kani siya kung sa K-12 pa under Humes ni. Humes, social sciences. STEM or Humes, no? Humes. Kuyog mi sa anthropology o history, tuluman mi. So, ang socio kay study of humans and culture. So, broad siya. So, unsa nga department ganin siya ang sociology? Sa amoa is kuan ni siya, CARSAS. Like yung College of Art and Sciences. Under SAS po. SAS, okay. So, no, interesting kaayo, especially ang kurso nga sociology. And of course, nag-eskwela pa jud ka sa kurso nga sociology sa pinakadako nga eskwelahan. So karon, Sir Philip, unsa may atong gikalingawan sa atong kinabuhi karon? Isip unsa kay kanto tuigan ni graduate og college? Actually, bago lang jud last year. Last year, so bago pa gid ay. So after sa imong graduation, wala ka ni pursue nga mo trabaho sa imong kurso nga gikuan or kuan? Nakagi-applyan sa man? Actually, before pa ko nag-school pa, na ko interest gyud nga mo sulod gyud og life insurance industry. Kay tungod sad sa kuan mo backstory lang ko kagyot kay ang usa mi sa beneficiary sa usa ka claim sa akong mom. Kay akong mom was diagnosed man of a brain tumor. Yeah. Na disabled siya kay nabuta siya, sir. So mao to siya, then naka-benefit jud mi sa coverage ato tungod ato. So nakatabang gyud to namo in terms of financial kay life insurance is all about income replacement man gyud. Ang income nga kung wala pa si mama ato naka-purchase og plan, so ma-financially burden gyud, especially ako ang papa nga siya pa at that time ang nangita og means of income, ako kay wala pa. So mao to nga nakunahon ako nga noble kay siya nga job, fulfilling at the same time, why not get into life insurance industry and know more all about kung unsa gyud ang trabaho diri. So mo to yung naka-interest gyud nako nga mo take up gyud ana. Alright. So nindot jud kaayo, no, basig una basta related into field. So karon since graduate naman ka, mangutana ta, syempre kasagaran gyud ng utanan gyud ta. How was your love life daw? Ako no sad akong love life kay kuan man sad kanang ang akong partner right now is kanang supportive pud sa ako ang gibuhat. Before man god kay magstorya mi nga kanang katong kuan pa mi nagdate pa na successful gyud ta kay mo man na you date to kuan man gyud kanang for the sake of kanang basi imo na maminyo pohon ana mo man ang goal or plans. Plans. So mo to kami nga nagkuan na mi daan, nagplat na mi daan sa mong goals nga siya ganahan siya makabot ani ako lahi mi goals, pero ang nakalindot nagsinuporta ay mi ba sa amo ang goals duha. So lindot kayo kay nagkuan na mi nag-reciprocate lang mi sa amo ang mga goals duha. Alright. Earlier you were talking about your mom, so diagnosed. So how is your mom now?
Actually, sir, no, my mom passed away na nabiya jud pag 2018 pa. And then right after 3 years, she passed away kay ni complicate naman sad gyud ang iyang tumor sa iyang brain. So, mao to nga kuha na lang, amo na lang sad nga dawat kay since complicated na kaayo. So, mao to siya. May gani noon na suretian pod si mama nimo nga ni pass away na ako gyud siya insurance. So, unsa man tong insurance ang gikuha sa imong mama? That time. Ang yang gikuha is basic na to, life insurance pa self. Term insurance to iya ha, kay ato lang na itako later kung unsay mga klase-klase na insurance. Term lang nga yang gikuha nga yang gibayaran for 10 years. 10 years ta ba na siya 10 years gud? Naka 10 years gud siya sa iyang pension. Wala niya pension sa iyang insurance. Wala niya na human, pero ang iyang payment model is annual man sa annual. So pabor kaayo. While still enforce ang iyang policy, then something na natabo niya, so automatic gud na ni enforce gud ang katong coverage nga iyang nadawat. So nagamit ang kanang bills pa sa iyang operation, pagkamatay niya kay naapoy na receive nga lump sum nga amount which is nakatabang po namo financially. Okay. So before ni pass away ang iyong mama, pila siya ka tuig na nagbayad sa insurance, atong insurance? So akong ma-remember, sir, premature pa to ang iyang plan. So mga 5 years pa to kapin. Kay 10-year plan man to, then wala niya na finish. So mao to nga 5 years lang, then it happened nga na-diagnose siya brain tumor. Then mao to. Sa atong pagbalik, we are going to talk about insurance. Unyang taud-taud atong itakol unsang insurance ang mga pinaka-importante og sakar sa atong ipangidaron. So magbalik unya kita sa pipila ka hinumdum. Welcome back sa atong episode 8 sa Pakighinabi diri lang sa Ang Bisaya TV. So karon magpadayon ang atong ang guest si Mr. Philip Lim. So maghisgot kita about sa insurance. So sir, diin ka nagsugod isip mahimong usa ka insurance agent? By the way, ako i-share akong brief background no kung asa ko nag-start. Nga ako sa ProLife UK nga insurance financial advisor. So, I started, sir, actually, bago lang dyan ko nag-start yun. Nag-take ko exam, IC exam pag October. Then, napama na siya process. Nakapasar ko mga November na. Then, humanan na kay napa na siya processing po para coded ka as an agent. So, naka-start na dyan ko no, January na. January na ako naka-start yun. This year? This year. So, from then on nga, nag-start na ko og gitawag nga prospecting. Prospecting means kanang mangita na ko mga prospect clients. Possible clients na ko. At first good kay struggle gid siya kay given nga dili ko dakog market, then mao to nga kinsa ako pang duulon. So mao to nga naaman ko mentor. Okay. Na ko mentor, ako mga leaders nga nag-recruit nako. Ila kong gitudloan nga itap sa nako ako ang mga natural markets. Ang natural markets is ako ang mga friends, akong mga family members within the family. So ako lang gi-open up regarding ani. So ninot man sad kay nakasabot ra pod sila ba sa kuan sa ako ang gi-offer nila and kibaw ko nga importante pod nila. So mao to siya, sir, nga smooth ra sad ako ang pagsulod sa industry. So mao to siya, sir, nga pag humanan na covered na ako tanan, pero di ba dyan ingon tanan kay napamay uban nga kanang kuan pa maglisod man sad ta kung kuan sila gani kanang di pa prepared sila financially, doubted sa usahay, di ba? Wapas lay kanang extra gani para makapakuan, para maka-allocate sa og plan kay since daghan sila magibayaran, so makasabot jud ko ana. So alang sa kasayuran sa tanan, sir, unsa ba ka importante ang sa atong kinabuhi
ang insurance? Daghan kayo og mga terms no kung unsa gyud ang importance sa usa ka life insurance nga para nato tanan. Ako lang jud i-simplify gyud kung unsa gyud ang mahatag ani sa to. Income replacement jud sa sir sa mga uncertainties nga may tabo. So unsa man nga mga uncertainties like death, disability, accident, and illness. Kung maigo taning upat, and then let's say kung wala tay insurance coverage, then let's say maigo ta critical illness, then manginahanglan ta og 1 million dayon nga money for operation. Di ba wala man dayon ta ana? Wala manghuwam mangitag paagi as makapanghuwam. So dire mo sulod ang importance ani. It's creating a money when there is none. So more inanara jud ka simple ang usa ka policy sir, a life insurance policy, creation of money when there was none. Mura lahog na pud lagi siya investment no kay sa atong kinabuhi. Not by siguro in return pero ang atong kinabuhi halimbawa safety na ta for the future. Naa kay peace of mind by the way. So sa imo ang gibayad nga gamay ra kay nga amount imong gibayad sir, in return naa kay ma-receive nga dako nga amount. So mura ra kang nagbalhin sir. Nagbalhin ra ka og amount gyud. Wala jud siya na punta sa lain. Imo ra jud gibalhin. Kay mao man jud siya preparation man jud siya sa uncertainty. But you are given the certainty in which in return sa peace of mind nga imuhang madawat knowing nga naa ka ani. Alright. So sama na ako nga ako nagplano ko nga mokuha og insurance akong pagumangkon nga 1-year-old. So unsay imong i-recommend ani nga insurance nga fit sa akong pagumangkon nga 1-year-old? Kani linot sa ni siya nga question kay a 1-year-old is bata pa. Bata pa. So unsa may ato ang goal para inigdako nila. Number 1 man jud is education nila, di ba? Assistance or something. So mao jud na ang kasagaran purpose sa plan jud is ilang education. And let's say magdepende man pod kung pila ang i-allocate sa policy owner, pila ilang willing i-start. So by that ara ta mag-assess nga ana na to makita kung pila tubo sa money naman tay gitawag nga savings plan. Pero naagapon siya coverage pero not that comprehensive. Naagapon siya basic life, basic disability, basic accident, pero wala na siya atong uban nga coverage kay since bata pa man. So pila jud ang edad nga magsugod tag halimbawa kung maka-claim ta og accidental insurance. So ang kanang 1-year-old halimbawa ma-accident siya or maunsa siya ika 5 years old niya, wala gyud siya ma-claim sa like sa accident kay kay ingon makaganiha nga 18 years old pataas or something. Sa ko ang kuan sir, sa ko ang nabawan sa akong training. Kung based on accident gani 5 years old enforce na siya na coverage. Pero ang katong akong gimin nga 18 pa ubos nga dili pa siya pwede maka-avail is katong hospitalization. Okay. Kay since maman pod ang reason pod nga anong dili pa sila available is low risk pa sila, dili pa sila exposed pa sa mga kuan. Then kuan pa kanang basta moto kanang dagat napaslay guidance tapay na guide nila. So mao to nga I think same man po siguro na sa mga HMO sad na dili pa sila available ang mga gagmay lang or maog lang sila og kanang dependent, diba? So naabay certain computation while nagdako imong edad gikan sa 1-year-old ka pa or gikan pa ka sa tiyan until nagkadako na by certain computations nimo sa imong edad kung pila ang imong coverage monthly sa insurance? Sige sir, mangutana ko nimo sir. Basing sa imong ma-allocate sir, pila imong murag imong sweet spot nga imong willing start? So sa akong start, so kung sa akong pag-umangkon, kung unsay pinakaubos kay syempre bata pa ba siya. So sa ako karong side, sa akong end karon nga sa akong end karon nga nag-insurance ko, ang akong gigamit is 2,500. Ako inibungat sa akong agent gyud nga mao may makaya nako 2,500. Pero ang iyang gi-offer nako sa una it's 2,100 which is ni-exist ko. At least okay ra ko atong 2,500. So ang ako ganahan mo og insurance kay ang ako magud is dili ko ganahan nga panahon nga naay masakit or ma-hospital maski to tag pangutang nalisod ba mangutang, di ba? Actually. So mauna na
ang akong gi-offer sa ako ang gi-offer nako sa akong agent ang 2.5 per month. So which is kanang ang murag disalign sa iyang gi-offer nako nga 2.1. So kay murag nag-base siguro sa edad, di ba? So ikaw kung unsa man sa para sa imo ha, ikaw mismo ang mo demand kung pila mo ibayad sa insurance nimo or kanang naadjud mo age bracket kung pila imong bayaran kana sa linot kana siya nga nga topic. So the amount sir is kanang si client na jud ang mismo mo declare. Okay. Ang importante man sa dani is ang sustainability na and consistent payment. Makabayad siya. Makabayad lang. So na and mangutana pug ko sa iyang iyang assessment sa iyang finances kung makaya ba gud niya ning amount. And regarding sa age sir, yes, dako kayong factor ang age. Kung magkaedad ka, magkataas mo edad, ang imong premium is the same lang yun. Let's say for example no, mukuha kag 5,000 nga plan monthly. So kung akong edad sir is 20, mukuha kog 5,000. 5,000. So sige go. So mukuha kog 5,000 nga plan and I'm 20 years old. Whereas si person B is 30 years old and then nagkuha siya 5,000 saving premium pero dako may agod sa age. So na advantage si 20 years old kay tungod mas bata siya. So with the amount, same na slag amount pero ang nakalahi lang ni 30 years old mas less na yung coverage compared ni 20 years old. Kay tungod mas bata pa siya. So the younger the better jud. So mas maayo sa alang sa kasayuran sa tanan nga mas maayo gyud ay nga magsugod ta sa atong insurance nga bata patano. Yes. Kay 10 years na jud ang pay ana or lifetime na jud kang magbayad until 60 kung unsa man jud limit ana magbayad ka nabay limited pila ka tuig ka mas stop na ka magbayad. Naman ni ko answer. Whole life which is you pay hangtod sa buhi si client. Naapo di ay siya Naapo na whole life. Ang term is mao to ang flexible paying terms nga 5, 7, 10 and 15 years. So kung ako i-differentiate ang duha sir, whole life is the most advantage. Napoy advantage si whole life, napoy advantage si term. So let's say kung whole life mao na ang amo ang pinaka barato, adi man sa sing barato kanang budget friendly ra pod siya sa tanan kay tungod whole life siya. Not unlike term na let's say for example 5, 7 and 10 and 15 years maong expensive po siya sir kay naman good siya fixed amount of years to pay and then mag-need siya og mas higher premium good. Higher premium, higher amount to allocate. Kay tungod mahuman ang advantage po sa term sir, mahuman nimo og bayad ang usa ka term mag-compound na ang yang money katong investment naman ta investment part. Alright. So kung mahuman na ka imong terms, pwede ka mo kaglaing terms sad mo apply kag lain. Yes, pwede ka ma-apply pero mas mo mahal na pa jud kay ni edad na ka. Okay. Not unlike kung whole life kung pila imong gibayaran mao ra sad to. Mao ra jud imo mabayaran. Nya upgradable pud siya. So ikaw pa desisyonon para sa katawhan unsay mas maayo, whole life or katong term life? Whole life o term life, right? Yes, whole life and term life. So kung ako, it will still depend on the assessment sa akong client. Kung unsa gud ang iyang reason. Mo-tap man jud ko sa reason and why. So for me, if ga-budget mo and limited lang mo yung budget and then you want to be protected assets nimo, imo income and have savings, go for whole life. But for term na kay extra budget, let's say kanang kuan lang kanang naalang kay i-allocate nga kuan mag-need og dako nga amount, go for term. Alright. Go for term. So katong gipa-check na ko nimo nga ako sa ganitong ako sir. Ang imo sir kay since ang imuhang premium is wa man siya mo fit sa term, so I go for whole life. Lindot man sad ang whole life. So whole life to na kung ako or pwede pa to ma-change ako Pwede na to pwede na to mastoryaan kung maka-refine na to jud ba. Sige. So paminaw sa nato kay bawi ata sa budget. Bitaw. Nabisag daghan kay tag mga bills every month. So hinuon naka-allocate na dyan na insurance kay lisod kaayo ang masakit ka nga wala jud kay maduulan. Labis na og nakapanghuwam na ka sa tanan. So alang sa kasayuran sa tanan sir sa gustong mokuhag insurance, how do you convince atong viewers nga mokuha og insurance sa bata pa sila nga edad nga or karon nga nagtan-aw nato diri sa atong mga viewers?
How do you convince na nila? Unsa ano pag-convince sa mga viewers nato nga mokuha insurance? Please discuss also the good things. Okay. Tubagon ang katong first no nga. So ano to pag-convince? Actually no, it's not like convincing lang anang ako lang jud Decision. Ga-share lang jud ko all about kung unsa gud ang importance ani, how it will benefit them sa ilahang makuha ani. So akong buhaton is igon ako ilang emotions gyud kay dili man ni transaction selling all emotions. all about love man jud Love. sa ako ang experience no sa di pa kay ko dugay sa industry. Sa akong nabantayan gyud, if you love someone gyud, mao jud ni ang kuan, mao jud ni ang best thing. Mao ni ang best thing. Mura ni siyang love letter, sir ba? Wala kang nagpadagsuwat. Suwat tampo ni. Naitambag-tambag. It will not benefit you now, but soon it will. Kay intangible ang product, sir. So, kana gani intangible meaning dili mo makita. Wala kakita sa imong gibay. So, mo lang ni ang nakakuan sa amo ang masyak na lang siguro ka. sa amo ang kuan ron sa among work. So, mo to ang sunod nga pangutana kay sa gito pangutana. Katong kuan unsay ang mga good things sa insurance. Okay, so the good thing jud no is number 1, asset and income protection. Protected imong income ug imong assets in terms kung maunsay metabo nimo. So, second na siya savings in return. Pero ako jud isulti sa akong mga client nga ayo og focus sa savings. Ang savings is secondary lang jud ni. Main priority good is the protection good of your income in case what happens nimo. So, mo na siya both. And then, ang katulo lang sad no kay mo to siya. At ako na rin na-discuss, peace of mind yun. Knowing whatever happens, guaranteed in times of uncertainty. Okay. So, if na good things, naputay questions, which is ako ning question sa una, sa kadaghanan nga nihangi una ako nga makuha og insurance. So, I made up my mind to get the insurance because of some reason. So right now, akong nahibaw-an sa una nga unsa man gyud ka sa naabay negative feedback gikan sa mga tao nga mahimong membro sa usa ka insurance company or usa ka makuha og insurance? So far sir no, wala pa kay ko in-depth gyud nga knowledge ani tungod bag-o pa ko sa industry ba. Pero sa ako alang nahibaw-an gyud sir no kay I think it is all about the agent lang gyud no, and how we service our clients. So with that said, ang commitment po nato na mo serve dili po nato sila pasagdan if in terms kung naa sila queries nato mga pangutana. Bitaw. Dapat 100% response kita nila kay nisalig best lang nato na mukuha sila plan, ni take time sila. At the same time, muhatag po ta sa ato 100% dedication sa ato ang clients in return. So daghan man sa doglain nga industry no. Okay. Pero it will all come down to the agent good servicing that client's policy in the end. Kung giunsa gyud pag-handle. Bisag ako siguro no kay syempre as I don't have any idea, wala ko idea sa insurance, so ako daghan pa jud kay kung pangutana sa akong agent. So so happy nga sometimes makatubag siya nako or sa nasi time nga dili jud kay busy siguro siya kaya siya sa meeting. So kita kinahanglan bitag kung sakuan pa na siya, kung seller ka dapat responsible ka, response ka mo na queries mo dapat yung ka 100%, di ba nabi na reviews, di ba? 100% imo reviews. So sir, before nato i-tackle ang kuan sir imong mga social media account, imong kuan na imong agent ID or anything, pwede ba mo i-close ang agent ID para ana sila mokuha ng insurance nimo? Yes, pwede ra akong agent code or agent code. FB mas dali. Mas dali or FB. So before po nato invite ang uban nga mokuha og insurance, so sa katapusan so natay pahugyaw diri sir, kaya ra? Okay ra sir? Go pahugyaw. Kung ikaw papilion sa duha, insured or not insured? Insured. Lights on or lights off? Lights on ko. Okay, sex or chocolate? Chocolate. Indoor, outdoor? Kuan ko. I'm an outdoor person. With or without condom?
with for safety. Alright. So, thank you very much, especially sa atong viewers. So, palihog kong invite sa imong mga friends na mo like sa imong social media account. Also, para makuha ma-message sila nimo para ikaw ang ilang mahimong agent sa insurance. So, I would like you to like my Facebook page. I-search lang Philip Lim. If you want to know more about life insurance and investment, I would gladly assist you with that, and I will help you create a plan for you and a proposal that will fit your budget, and I will be happy to be your agent and then be part of kuan kana and have peace of mind. Okay, na ba ka YouTube account, sir? TikTok or ano? Wala. Wala jud if Facebook wala. Okay. So, karon daghan kayong salamat, Sir Philip, sa imong pagtagad dinhi sa ako ang sugyot nga mahimong guest sa akong episode 8 sa pakighinabi sa Ang Bisaya TV. So manghinaot unta ko, guys, nga sa mga mukuhag insurance diha, please look for Mr. Philip Lim. So even though dili siya ang akong agent, but kugihan kay siyang ni-reply sa akong mga queries. Dili lang kay commission or ang iyang giapa, since wala man siya sweldo ang Pro-Life, commission based lang, dili kay siya dili ko niya tao, dili na ko sa agent, pero gihapon kong gitabangan. So makuha nimo si Sir Philip 100% positive and responsible siya na pagka-agent sa Pro-Life. So thank you, Sir Philip, and please do me a favor to share and like and follow my official Facebook page, Ang Bisaya TV. So, thank you so much, and see you on our next episode sa Pakighinabi diri lang sa Ang Bisaya TV. Bye-bye!